Ang dalaga naniniwala sa kasal muna bago ibigay ang sarili. Pero hindi ang kanyang boyfriend na si Mike ang plano lang nitong makuha ang dalaga tulad na naging girlfriend nito at iiwan. Pero matatag ang dalaga at di niya napagbigyan ng boyfriend niya kaya ang nangyari iniwan siya nito. Dahil di matanggap ng dalaga na mahal lang siya ng boyfriend dahil may gustong makuha sa kanya. Nagpakalasing ang dalaga at doon niya may bibigay ang sarili sa isang estranghero. Sabay-sabay po nating alamin ang kwentong pag-ibig ni Danica May Villanueva at River Ruel Valencia. Narito ang ating unang kabanata. Laguna, isa sa mga hot spring resorts doon. Lumabas mula sa narentahang cottage sa magkaibang Danica at Joan, suot ang kanilang bathing suit. Patungo sila sa pool area kung saan naroon ang kanilang mga boyfriend. Napasipol si Mike nang natanaw sina Danica at Joan. Parehong sexy at maganda ang dalawa, subalit higit ang pagkang iniukol nito sa kasintang si Danica. Hindi ba kayo maliligo? Tanong na Joan. Oo nga, bakit di ba kayo nagpapalit ng swimming trunks? Sasawag ni Nika na ang mga matay nakatingin sa kasintahang si Mike. Susunod na kami mamaya, Nika. Uubusin lang namin ni Arnel itong aming beer. Tig isang bote lang naman. Hayaan na nga natin ang dalawang yan, Nika. Let's go! Apura ni Joan sa kaibigan na nagpauna ng lumakad patungo sa pool. Nagkibit balikat si Nika at sumunod kay Joan na lumusong na sa pool. Naiwan ang dalawang lalaki na sinundan sila ng tingin. Ano ba pare? Laos ka na yata, ani Arnel kay Mike. Abay 3 buwan mo ng girlfriend si Nika pero hindi ka pa rin maka-score. Gusto kong ng ribbon saksakan ng pakipot. Nakangiting sagot ni Mike na ang mga mata nakaton pa rin sa dalawang babaeng nasa tubig. Si Nika ang pinakamatagal mo naging girlfriend na hindi ka nakalusot. Pinagtatawanan ka na ng mga barkada. Matigas pare, hanggang kissing lang ang gusto. Na hindi ko nahawakan ang dibdib ng walang damit Sumimangot to. Dinala sa bibig ang bote ng beer at uminom. Mabuti na lang narin ng mga standby girlfriends mo. Ngising to John Ariel. Pare, hindi alam ni Nika yun. Ang alam niya siya yung nag-iisa sa buhay ko. Halatang inis sa tinig ng binata. Isa pang sagabal ay ang syota mo. Dugtong pa nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Arnel. Si Joan, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napapansin? Tuwing magkakasarinan kami ni Nika, bigla na lang sumusulpot si Joan. Tulad nung party kinabobot. Pumayag na tong gamitin kong silid niya sa itaas. Tapos nung kinakayag ko na si Nika, biglang dumating si Joan. Hindi na humiwalay. Suyang-suyang pagkukwento ng binata. War kasi kami ni Joan noon dahil nga niyaya ko na lumabas kami. Aba, at ang sabi hindi nga daw siya po pwedeng iwan sa Nika. Sagot ni Arnel. Di lang yon. Maraming pagkakataong foursome tayo. Lagit nagtitila nanin ni Nika sa Joan. Ani Mike na init siya sa ere ang mani. Sinalo ng bibig. Ilang sandali mo na nag-isip si Arnel. Bago kayo umuwi mamayang hapon, tiyakin mong may mangyayari. Paano? Simple. Medyo mag-antala ka habang paalis kami ni Joan. Kunwari may nakalimutan ka sa cottage, bahala ka na sa kasunod. Tiyak walang istorbo sa inyo kahit mag-overnight pa kayo. Malisyosong umiti si Arnel. Pinag-isipan ng binatang sinabi ng kaibigan. Sa lahat ng mga naging girlfriend ni Mike, si Nika ang pinaka-reserve. Pakipot ang tawag niya ron dahil alam naman ng binata. Mahal siya na nobya. Si Nika pa rin ang babaeng tumagal ng ganto na hindi niya napapayag na makipagtalik sa kanya. Moderna naman to sa lahat ng bagay, pati kumilos at manamit. Subalit kapag umabot na sila doon sa puntong, pinipilit niyang gusto niya hindi natitinag si Nika. Tuloy nararamdaman niya, hindi niya kayang pag-initin ng kasintahan at naiinsulto ang pagkalalaki niya. Bigla nang siya ng tsansay natitiyak niyang hahanap-hanapan ito ang sarap na ibibigay niya. Minsan pa nga dinala niya na ito sa motel, pero kahit anong pilit at pakiusap, hindi pa rin to bumababa ng kotse. Gusto na nga niya makipag-break kay Nika dahil naiinis na siya, subalit nagsisilbing hamon ng dalaga. Maliban pa talaga namang napakaganda at pinaka-sexy si Nika sa mga naging girlfriend niya. Habang tinitingnan nito'y lalo yatang gumaganda at gusto niyang mapa sa kanyang tuluyan ng dalaga. Hindi dahil gusto niyang pakasalan ito. Hindi siyang uri nagpapatali sa matrimonya ng kasal, kundi dahil masusugatan ng ego niya kung hindi niya ito maaangkin. Tulad ng napag-usapan, nagpahuli sa paggayak si Mike ng hapong yon. Mike, bilisan mo! Nauna na si Arnel at Joan. Tawag ni Nika habang binubuksan ang pintuan ng kotse. Nasulya pa ng binatang nakalabas na ng gate ng resort si Arnel. Nilapitan niya ang kasintang akmang papasok sa loob ng kotse. Alika muna Nika, may papakita lang ako sa'yo.
Anito sabay hila sa dalaga na muntik nang mabitawan ng shoulder bag. Ano ba yun? May nakalimutan ka pa ba? Nagtatakang usisa ng dalaga na atubiling sumunod. Di sumagot si Mike na hinigpitan ng hawak sa kamay ng kasintahan na tila makakawala. Di pa halos na isasarang pintuan ng cottage, niyakap na nitong kasintahan, pinupog ng halik. Mike, ano ba? Wika ng nagulat na si Nika. Anong ginagawa mo? Maghihintay si Arnel at Joanne. Nauna na sila, Nika. Talagang binigyan nila tayo ng pagkakataong magkasarilinan. At nagsimulang lumikot ang mga kamay nito. Nagulumihanan ng dalaga. Di niya mapaniwalang iiwan siya ni Joanne. Ano ba, Mike? Aniya na iniiwas ang mukha mula sa mga labi ng kasintahan. Subalit patuloy si Mike sa ginagawang pagyakap at paghalik sa kanya. Hindi magkandatuto ang dalaga kung paanong pipigilan ang mga kamay nito. Yakap siya ng isa at gumagapang naman sa katawan niya ang isa pang kamay nito. Pilit inihihiga ni Mike ang dalaga. Hindi mo pagsisisihan ang gagawin natin, Nika. You will like it. At kumala sa dalaga at mabilis tinanggal ang botones ng polo shirt nito. Kinabahan si Nika na agad tumayo at tinungong pinto. Maagap siyang nahawakan ni Mike sa braso bago niya yun nabuksan. Nika, mahal kita. Walang masama sa gagawin natin. At inihagis ang polo shirt sa silya. Bitawan mo ko, Mike. Sigaw ng dalaga na pinanlakihan ng mga mata. Natatakot na siya sa inaasal ng kasintahan. Tila to isang leon na sisilain siya. Stop persisting, Nika. You love me, don't you? At siniil ng halik ang dalaga. Sa labi, sa pisngi at sa leeg. Di makasagot ang dalaga. Mahal niya si Mike pero dapat pang patunay ng pagmamahal itong ginagawa ng kasintahan. Marahas niyang tinulak palayo sa kanyang binata. Pag tinuloy mo ang ginagawa mo, sisigaw ako. Babala ng dalaga. Umisi ang binata. Sisigaw kang talaga, sweetheart. Sisigaw ka sa kaligayahan. At muli sinibasib nito ang dalaga. Hindi ako nagbibiro, Mike. Talagang sisigaw ako. Matigas niyang sabi. No, you won't do that, sweetheart. Akala ko ba mahal mo ko? Malambing na tanong binata na ang kamay nasa dibdib ng dalaga. Sinisimulang tanggalin ang mga botones ng blouse ni Nika. Totoong mahal kita, Mike. Pero wala nang pero-pero pa, sweetheart. We loved each other, yon ang importante. Dalawang botones nang natanggal nito na mabilis na umatras si Nika. Please, Mike, naguguluhan ako sa ginagawa mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo hindi ako nag-i-indulge ng premarital na pagtatalik? Bakit di mo hintayin maikasal tayo? Darating din tayo roon, Nika. Nakangising sagot ng binata. Come on, darling. Sinasayang natin ang oras ng walang kabulhang pag-uusap at pagtatalong to. Muli, niyakap nito ang dalaga. Ayoko, Mike. Ayoko. Pagkaway malakas ang binalya ng binata na sumadsad sa dingding. Napika ito. Slut, Nika. Lahat ginagawa ito. Ang mga kaibigan mo, si Arnel at si Joanne. Pinagtatawanan na nga ako ng mga barkada dahil sa masyado kang pakipot. Hindi makapaniwala sa narinig si Nika. Nang dahil lang sa barkada. Kaya gusto mong magtalik tayo? Hindi yon. Gusto kong ipadama sa iyong mahal kita. At patunayan mo rin sa aking mahal mo ko ngayon. Dito. At tinuro nito ng daliri ang sahig. I'm sorry, Mike, pero hindi. Matigas at determinadong sagot ng dalaga. Ipilit mong gusto mo. Ang panggagahasa? Bakas ang galit sa tinig niya. Even if it means losing me? Even if it means losing you? Mahina lang yon pero matatag. Tamaas ang dibdib ng binata na matalim siyang tiningnan. Pagkaway hinablot ang polo shirt na nasa silya. Kung inaakala mo ikaw lang babae sa mundo, pues magpahinog ka. At walang lingon likod tong lumabas ng cottage. Naiwang di na kauma si Nika. Arangkada ng kotse ni Mike ang narinig niya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng cottage, ngunit hulihan lang ng sasakyan na nakita niya. Iniwan siya ni Mike dito sa resort, miles away from Manila. Hindi siya makapaniwala. May ilang minuto din siyang nakatayo doon sa pagbabaka sakaling bumalik ang binata. Tuluyan siyang nanlumo na mapagtantong iniwan na siyang talaga nito. Wala sa loob, dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng cottage. Nalalambot na upo sa gilid ng kama. Si Mike ang katlong boyfriend na nawala sa kanya dahil sa isang kadahilanan. Iniyakan niya ang naunang dalawa pero sa pagkakataong to, hindi niya magawang umiyak. You are not worth a tear. Nanlulumo niyang bulong sa sarili. Hindi siya makaiyak, subalit nagpupuyos ang loob niya sa galit, sama ng loob, at pagkahabag sa sarili. Hindi niya kayang isipin ang ganong uri ng lalaki
At isiping mahal niya ito. At sinabi nitong mahal siya. Wala bang lalaking hindi maghahangad sa katawan niya? Well, she has nothing against Talik. Ang di niya kayang lulukin kung bakit lagi na lang tong hinihinging patunay ng pagmamahal. Hindi ba sapat ang faithfulness, ang concern, at iba pang mga bagay na kakakibat ng pagmamahal? Ang Talik bahagi ng relasyong pinagsasaluhan lamang ng mag-asawa. Kinalakan niya ang gantong pagmulat sa kanya ng mga konserbatibong magulang. Ang konserbatibong paniniwalang kinintal sa isip niya ng kanyang mga magulang ay di maaaring makipagsabayan sa ganitong permissive society. Is it worth preserving the chastity and moral values kapalit ng sama ng loob at pagkabigo? Where have all the gentlemen and marrying kind gone? Marahan siyang tumayo mula sa kinaupuan. Tinignan ang relo sa braso niya, 5:30 ng hapon. Saan siya pupunta? May pampaserong sasakyan ba sa lugar na yon? Huminga siya na malalim. Pinuno ng hangin ng dibdib. Gusto niyang umiyak pero hindi niya gagawin yon. Sa halip, gusto niyang sumigaw at magwala. Sa bar ng resort siya dinala ng kanyang mga paa. Naupo siya sa isa sa mga silyang naroon. Tinanaw ang pool na kanina lang umaga ay masaya silang apat na nililigo. Nagulat pa siya nung napitan siya ng waiter at itanong kung anong o-orderin niya. Do you serve tequila? Wala sa loob na naitanong niya. Sandali ang gumuhit na pagkabigla sa mukha ng waiter. Yes, ma'am? Bigyan mo ako. Ilang sandaling nawala ang waiter na nang makabalik, dala na ang order niya. Tinitigan niyang alak na nasa kupita. Nilaro-laro ng hintuturo ang bibig ng kristal. Hindi naman siya umiinom. Kahit minsan di pa niya nasubukan uminom ng kahit anong uri ng alak. Tequila ang unang pumasok sa isip niya nang tanungin siya ng waiter. Narinig lang niya ito minsan wala sa mga bisita ng mommy niya, isang beses na may okasyon sa kanila. Habang tinitingnan niya ang anak sa kristal na iyon, tila toksong mukha niyang nakikitang nakalarawan sa likido. Nakangiti ito nang iinis. Frigid ka ba? Manhid? Walang pakiramdam? Ang sawaring naririnig niyang sinasabi ng sariling anyo. Pagkatapos nahalinhan ng larawan niya sa alak na mga nagtatawa ng mukha ng mga classmates niya. You are missing a lot, Nika. Maganda at sexy ka nga, pang Miss Universe, kaso malamig ka pa sa yelo. Kaya ka iniiwan ng boyfriend mo at saka napapikit sa Nika. Humigpit ang hawak sa kupita. No, they don't really love me after all. Katwiran niya sa mga imahe na siyang lumalarawan. Tsaka dinala sa bibig ang kupita ng alak at straight na ininom. Bahagya lang siyang nasamid at naubo. Di niya gustong magmukhang katawa-tawa sa mga makakakitang hindi siya sanay. Kung tutusin wala ng tao sa bahagi niya ng resort sa ganong oras, maliban sa 2 waiter at isang nasa bar. Unti-unti ang pagguhit ng init sa lalamunan niya pababa. Nagtaas siya ng paningin at hinanap ng mga mata ang waiter. Kinawayan niya ito at humingi pa ng isa. Tulad ng una, kinakitaan ito ng pagkabigla, sabay tingin sa walang lamang kupita. Ganon pa man, walang kibong sumunod. Sa isang bahagi ng bar ay isang lalaki na naupo sa stool at napakong pansin sa kanya. Hindi ba't may mga kasamang babaeng yan kanina? Tanong nito sa bartender. Yes sir, sabi ng kahera, nagbayad na at naisauli na ang cottage. Palagay ko nag-iisa na lamang yan. Anong iniinom niya? Tequila sir, at pangalawa na yan? Mukhang may problema. Hindi na sumagot ang lalaki at hindi inalis ang mga mata kay Nika na muli ininom ng straight ang laman ng kopita. Nakita nitong muli sumenya sa waiter ang dalaga at tumihingi ng isa pang shot. Napatingin ang waiter sa lalaki na nakaupo sa may stool. Umiling-iling ng bahagya ang huli na nagpapahiwatig na wag nang bigyan. Marahang tumango ang lalaki at lumapit sa kinaroroonan ni Nika. Excuse me, pero matapang na uri ng alak ang iniinom mo. At sa nakikita kong paraan ng pag-inom mo, hindi ka sanay. Mahinahong wika ng lalaki. At kung bibigyan ka pa ng isa pang shot, tiyak na hindi ka na makakatayo dyan. Ano bang pakialam mo? May ibabayad naman ako ah. Marahang bulyaw ng dalaga na nagtatangkang tumayo. Kung di sa maagap na pag-alalin nito sa kanya, tiyak na nabawal na siya. Oh, aniyang tinutop ang noo. Bakit siya nahihilo? Bakit para siya nakasakay sa roller coaster? Please, sit down. Wika ulit ng lalaki na marahan siyang iniupo. Nagtaas na mukha sa Nika upang tignan ng lalaki, subalit di niya na maninag ang mukha nito. Ginalan niya mga mata niya. Ilag tao ba ang nakatayo sa dako roon? Bakit malabo lahat? Ano nangyayari sa kanya? Muli siyang tumayo.
At nang hawakan siya ng lalaki, pinalis niya ang mga kamay nito. Nagpilit tumakbang at sa pagkakataong yon, humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Halos nakayakap ito sa kanya dahil tiyak, bubuwal siya. Sandaling di kumilos si Nika. Ang mukha niyang nakadaiti sa dibdib ng lalaki. Gusto niyang itulak ulit to, pero bakit pakiramdam niya gusto niyang manatili doon? Safe and comfort ang nararamdaman niya. Ridiculous. Ani niya sa sarili. Lasing na siyang talaga. Ganun nga. Miss, nasa na mga kasama mo? Dadalhin kita sa kanila? Napangiti si Nika. Ikaw ang kasama ko, di ba? Nagsalubong ang mga kiling ng lalaki. Bahagyang umiling. Marahan siyang muling umupo. Tinitigan nito ang dalaga na nakangiti gayong wala namang iningitian. Napakaganda. Wika ng lalaki sa sarili. Kaninang umaga inukupo niya ang buo nitong pansin. Mula sa cottage nito tinanaw siya sa pamamagitan ng teleskopyo. At ngayon, napatunayan nitong higit na magandang dalaga sa malapitan. Nakakuha nitong boyfriend niya, ang isa sa dalawang lalaki dahil nakita nito, lagi nakayakap sa kanya si Mike nang nasa tubig sila. Doon ito tinigilan ng pagtanaw. Kung bakit nakaramdam ng inis ang lalaki, hindi nito alam. Miss, inuulit ko, nasan ba mga kasama mo kanina? Iniwan nila ako? Medyo pahikbing sagot ng dalaga. Di gustong maniwala ng lalaki. Sinong siraulong boyfriend ang iiwan na siya? Tanong nito sa sarili. Saan mo gustong ihatid kita? Tanong nito muli. Humagikik ang dalaga. Kung saan mo ako gustong dalhin, kahit sa buwan. Napailing ang lalaki. Nakakabighani ang mga ngiti ni Nika. May perfect set of white teeth. Pang toothpaste model smile. Hindi ka na sumagot. Saan mo ako gustong dalhin? Ani Nikang madulas na ang paraan ng pagsasalita. Sino mang nakakakilala sa kanya at narinig ang mga sinasabi niya, tiyak na magugulat. Gusto mong sumama sa cottage ko? Okay. At tumawa. Sa pandinig ng lalaki isang magandang musika ang tawa ng dalaga. Nakahawak sa bewang ni Nika ang lalaki bilang pag-alalay. Humilig naman sa balikat ng lalaki ang dalaga na tila walang pakialam. Sa isang pribadong cottage na malayo sa karamihan, dinala ng lalaki si Nika. Yari ito sa nipa at kawain at mukhang espesyal ang pagkakayari. Sunod-sunuran ang dalagang nakangiti sa kawalan. Inaupo siya ng lalaki sa isang katring kawain na may kutson. Binagsak ng dalaga ang sarili sa higaan. Kahit hindi niya gustong ipikit ang mga mata, sadyang hinihila na namimigat niyang mga talukap. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, pabalik sa maganda niyang mukha. Anong gusto mo, kape? Ikaw ang gusto ko. Sagot ng dalagang malumanay na tinig. Iba ang pakiramdam niya. Napakadaling mamutawi sa bibig niya mga salita na ni sa biro hindi niya masasabi sa isang lalaki kung di siya nakainom. Gusto niyang awatin ang sarili pero may bahagi ng utak niya nag-uutos sa takasan ng realidad. Ang palayain ng sarili mula sa mga inhibisyon. I am all yours. Ikaw, akin ka din ba ngayon? Tuksong tanong ng lalaki. Iyong-iyo, mula ulo hanggang paa. Ang walang pakialam niyang sagot. Kaya lang bakit di ko yata makita ng malinaw ang mukha mo? Marahang tinapik ng lalaking pisngi ni Nika at tumawa ng mahina. Pag nawala ang epekto nang nainom mo, makikita mo ako ng diretsyo. Gwapo ka ba? Lumakas ang tawa ng lalaki. Hindi kasing gwapo ng boyfriend mo marahil? Oh yes, Mike is handsome but half a man. At anong ibig mong sabihin dyan? Amused na amused ang lalaki sa kanyang sinabi. Nang hindi sumagot ang dalaga, muling nagtanong ang lalaki. Anong gusto mong gawin natin? Malakas na tawa ang sinagot ng dalaga. Hysterical na tawa. Naluha na siya sa pagtawa. Nabahala ng kaunti ang lalaki. Please, calm down. Inawakan nito ang dalaga sa magkabilang balikat. Men are just simply stupid. Sagot ni Nikang di pa rin mapigilan ang pagtawa. Nagsalubong ang mga kiling ng lalaki. Bakit mo nasabi yan? Iniwan ako ng boyfriend ko dito sa resort dahil ayokong gawin ang ginagawa ko ngayon sa'yo. Tapos eto ka, tinatanong ako kung anong gagawin natin? At muling tumawa. Why? Let's talk about the birds and the bees and the flowers and the trees and the thing called... Nakitawa sa kanyang lalaki. Tumayo at tinungo ang nararong personal ref, kumuha na isang canned beer. Binuksan ito at uminom. Ayokong papaniwalain ang sarili kong lasing ka. Dahil di ko gustong isipin na kaya mo lang nasasabi mga sinasabi mo dahil sa nainom mo. Wika nito na muling naupo sa gilid ng higaan. Alam mo bang maganda ka?
Everything about you is beautiful. Ang boses mo, facial expression mo, pati pagtawa mo. Thank you. Para kang Greek goddess. Parang totoo. Itim na itim ang buhok mo. Or even black. Sinuklay ng mga daliri ang buhok ng dalaga. I like that. It makes me feel so sleepy. Dinikit ni Nika ang pisngi niya sa braso ng lalaki. Huwag mong sabihin sa aking Aphrodite ang pangalan mo. And you are Apollo? If this is but a dream, ayokong magising. And if you're not real, then take me to your world. Wika ng lalaki na ang hintuturo, marahang pinagapang sa noo pababa sa ilong hanggang sa labi ng dalaga. Banayad na hinaplos ng hintuturo ang mga labi niya. Very poetic. But do we have to keep on talking? Don't you want me? Tanong niya na bahagyang kinagat ang daliri na naglalaro sa mga labi niya. Do you want me to want you? Di sumagot si Nika sa halip. Unti-unting tinanggal ang blouse niya. May isang munting tinig sa likod ng isip niya na pilit siyang inaawat sa ginagawa. Kanina lang pinagpipilitan ni Mike ang mga botones na yon, ayaw niya. Bakit ngayon ito at siya mismo ang porsigido? Sinansalan niyang munting tinig na yon at sinaksak sa kailaliman ng utak niya. Pinagpatuloy ang ginagawa. Natambad sa lalaki na bahagyang natatakpan na manipis na lace bra. Marahang umabo ang lalaki. Hindi lang iilang babae ang nakita niya na at magagandang lahat. Hindi siya agad nagre-react maribang nasa aktwal na pagtatalig. Pero ang babaeng to kanina pa siya pinag-iinit. Pagkatapos ay dumakong kamay ni Nika sa pantalon niya. What are you doing? Tanong ng lalaking tumingala sa kisame. What a stupid question. Mabagal ka kasi. Sinabayan pa ni Nika ng tawa. Tinaas ang katawan para may baba ang pantalon. Pagkatapos binaksin ng mga binti ang pantalon hanggang tuluyan niyang mahulog sa may paanan ng katre. Don't worry, wala akong sakit. Tumawa ang lalaking iiling-iling. Paggawa ito naman na natanggal ng suot at sinampay sa may silya. Madilim na sa labas kaya halos ganoon na rin sa loob ng cottage. Binuksan ng lalaking lampshade sa tabi ng higaan. Napuno ng kulay pulang liwanag ang silid. Muli itong naupo at tinunghayan ang nakalatag na kagandahan. Ang sabi mo kanina, iniwan ka ng boyfriend mo dito sa resort. Bakit? Because I don't want to make love with him. Sagot ng dalagang nakapikit. Dahan-dahan bumaba ang mga labi ng lalaki sa labi niya. Sa simula nanunukso, giving her lips gentle kiss bites. Maya-maya ay lumalim ng halik nito. Mapusok, mapaghanap at nangaangkin. Napasingap si Nika na tila mo nalulunod. Hindi niya may paliwanag ang nadamanan dahil lang sa halik. Minsan man di siya nakaramdam ng ganito kay Mike at di sa gantong paraan humalik ang kasintahan. Your boyfriend must be a lousy lover. Wika nito sa pagitan ng mga halik. And you are not? Di sumagot ang lalaki. Tinanggal nito ang hook ng bra niya. Kanina lang pinagmamatigasan niyang alisin ang kamay ni Mike sa dibdib niya. Ngayon halos gusto niyang tulungan ng lalaki bagaman madali nitong natanggal at alisin ang bra niya. At inihagi sa lapag. Sa natitirang katinoan ng isip, gusto niya itong itulak, subalit tumatanggi ang katawan niya. Pilit niyang binubuksan ang kanyang mga mata, subalit sadyang mabigat ng mga talukap nito. Sari-saring emosyon na nadama ni Nika, takot sa ginagawa niya, sensasyon dulot ng ginagawa ng lalaki. Hindi niya gustong huminto ang lalaki sa ginagawa nito. Kusa nagdaan ng mga kamay nito, sinusundan din ng mga labi. Please. Bulong niya na kung anumang ibig sabihin, hindi niya rin tiyak. What are you asking for? Mas yung tanong ng lalaki. Now? Bilang sagot, marahang kinabig ni Nika ang estranghero sa kanya at nang angkinin siya nito, sinikap niyang wag mapasigaw. Sandaling natigilan ng lalaki at napatidig sa kanya. Hindi ka nagbibiro? Bulalas nito sa mapasyaw na liwanag na nanggagaling sa lampshade, kitang-kita ang pain and discomfort. Di sumagot ang dalagang natiling nakapikit. Relax, di kita sasaktan. Bulong ng lalaking di makapaniwala. Lalong humigpit ang pagkakakapit ni Nika. Sinikap pag kumilos sa pag-aangking iyon na ginagawa sa kanya. This stranger absorbed her pain and took her to the edge of ecstasy. Di naalis ng lalaki ang mata sa dalaga. Pain, passion, and ecstasy ang hali-haliling nakikita niya sa mukha nito. At kung sino man ang babaeng to natitiyak niya, hindi nito kailanman malilimutan ng gabing yon. Sa pakiwari ni Nika, dinala siya ng lalaki sa tuktok na isang mataas na bundok at sa walang hanggang pagkawala ng kanyang kamalayan.